I move to recognize the gentleman from Lone District of Eastern Samar, Honorable Christopher Shin P. Gonzales, to avail of the privilege hour. Is there any objection? The chair hears none. Representative Christopher Shin P. Gonzales of the Lone District of Eastern Samar is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, esteemed colleagues, I rise today in a matter of personal and collective privilege to draw the attention of this august chamber to an issue that carries significant environmental, social, economic, and historical implication not only for the people of Eastern Samar, but also for our nation as a whole. I refer, Mr. Speaker, to the environmental, social, and economic impacts of mining operation in my hometown, Homonhon Island, Giwan, Eastern Samar, including the responsible resource management, protection of the rights and welfare of local communities, and preservation of the island's historical and ecological integrity. Mr. Speaker, ang Homonhon Island ay hindi lamang isang bahagi ng lupain sa Silangang Samar. Isa itong mahalagang bahagi ng ating pambansang kasaysayan at pagkakakilanlan. Noong 1521, dito unang tumapak si Ferdinand Magellan sa kapuluan ng Pilipinas. Kaya naman, Mr. Speaker, ito'y nagsisilbing duyan ng unang ugnayan ng Pilipinas at ng mas malawak na daigdig at isang sagisag ng ating pamana bilang isang bayan. Beyond its history, Homonhon Island is endowed with abundant natural resources, including rich deposits of nickel and chromite. Its fertile lands, coastal waters, and forests have long sustained communities that depend on farming, fishing, and small-scale industries. Ngunit, Ginoong Speaker, sa kasalukuyan, ang larawang ipinapakita ng Homonhon ay malayo na sa makasaysayang simbolo. Ito ay isang paraiso, tikas na paraisong minsan ay sumasagisag dito. Ang dati puok ng mahalagang kasaysayan at yaman ng kalikasan ay ngayong humaharap sa atin at tila isang anino na lamang sa kanyang dakilang nakaraan. Decades of mining have left deep scars on the island's landscape. Reports from local communities and environmental organizations reveal extensive deforestation, soil erosion, and the silting of rivers and coastlines. Ang mga kabundukang dating luntian ay ngayon inilalarawang bilang kalbo at tigib ng mga pila. Ang mga bukal ng tubig tabang na mahalaga sa pang-araw-araw na pumumuhay ay naiulat na marumi at halos nauubos na. Ang likas na yaman ng isla, kabilang na ang critically endangered the Philippine kakatu, ay nasa ilalim ng matinding banta. Gayon din ang yamang dagat na nagbibigay buhay sa mga pamilyang mangingisda ay kapansin-pansin, kumakaunti at nanganganib ding maglaho. The damage, Mr. Speaker, is not just environmental. It is ecological, social, and generational. We cannot ignore the human toll. Homonhon's residents who once relied on fishing and farming, such as calamansi cultivation, now we struggle with disrupted livelihood. Ang alikabok at polusyon dulot ng malawakang pagmimina ay patuloy na bumabahala sa kalusugan ng mga mamamayan. Higit na nakakasama sa mga bata at nakakatanda na higit na apektado
ang ganitong kondisyon. Ang dating buo at mapayapang mga pamayanan ay ngayon nahahati, nagkakaroon ng alitan at hindi pagkakaunawaan. May mga nahihikayat at matatamis na pangako ng kaunlaran. Ngunit marami ang nakakaranas ng bigat ng sapilitang paglisan, pagkawasak ng kabuhayan at pagkawala ng kanilang lupang minana. Ang pinaka nakakalungkot, Ginoong Speaker, ay sa kabila ng malawakang pagkuha ng yamang mineral, nananatiling mahirap ang mamamayan ng isla ng Humunhon. Ayon sa 2020 census, ang Humunhon ay may tahanan na 4,413. Karamihan dito ng mga tao ay mangingisda, magsasaka, at mga bata. Sila ang komunidad na dapat ay may tiyak na access sa ligtas at malinis na inuming tubig. Ngunit sa kasalukuyan, kahit ang pangunahing karapatang pantao na ito ay nalalagay sa panganib dahil sa pagmimina. Kung pati ang tubig na kanilang iniinom ay may kasamang pangamba, paano pa nating masasabing sila ay umuunlad? Kung ang mga kita mula sa pagmimina ay tinuturing na ambag sa pambansang kaban ng yaman, bakit nga ba ang mismong mga mamamayan na direktang nakakaranas ng pinsala at pasaning dulot nito sa kalikasan ay hindi man lamang nakikinabang? Bakit tila nananatiling dayuhan sa kanila ang mga biyayang dapat sanay kaakibat ng sakripisyo at pagdurusang kanilang pinapasan? Mr. Speaker, allow me to emphasize that mining operations in the Philippines are governed by the Philippine Mining Act of 1995. Ayon sa batas na ito, ang mga yamang mineral ay pag-aari ng Estado at ang kanilang pagsisiyasat, pag-unlad at paggamit na nasasaklawan ng buong kapangyarihan at mahigpit na pangangasiwa ng Estado. Ang batas na ito, Mr. Speaker, ang nagtakda ng balangkas kung saan ang lahat ng kontrata, pahintulot at operasyon sa pagmimina ay dapat sumunod sa regulasyon ng Estado na nagbibigay ng malinaw na hanggan sa kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Under this law, the state may enter into agreements such as mineral production sharing agreements with the qualified entities, but these are bound by strict environmental, social, and fiscal obligations. For instance, Mr. Speaker, Mineral Production Sharing Agreement number 292-2009, 2008, Region 8, with a mining for Homonon Island is explicit. Section 10 mandates that the contractor shall manage its operations in a technically, financially, socially, culturally, and environmentally responsible manner. It requires the use of measures to mitigate damage, such as a mine waste and mill tailings disposal system, mine rehabilitation, water quality monitoring, etc., to minimize land degradation, air and water pollution, acid rock drainage, and changes in hydrogeology. Furthermore, Section 11 of the same MPSA outlines a clear commitment to community development. It requires the contractor to coordinate with local authorities to provide social infrastructures, livelihood programs, education, water, electricity, and medical services, and to allocate not less than 1% of directing mining and milling cost for these activities. Ngunit sa Homonon, may mga ulat na nagpapakita ng malalang paglabag sa MPSA.
Kabilang dito ang pagpapatakbo ng pagmimina sa labas ng itinakdang concession areas. Kabiguang maayos, patupad ang mga proyekto sa ilalim ng SDMP at mga aligasyon ng pagpapatuloy ng operasyon na ito ay nasuspend o naisara dahil sa malubhang paglapag sa kalikasan. Ang ganito ng mga paglabag ay hindi lamang sumasalungat sa layunin ng Mining Act, kundi nilalabag din ang tiwala ng taong bayan sa kakayahan ng Estado sa pangangalagaan ang kanilang kalikasan at komunidad. Ang Mining Act ay malinaw, Mr. Speaker, ang paggamit ng yamang mineral ay dapat isagawa ng may balansing pananaw na pinapangalagaan ng kalikasan, isinusulong ang kaunlaran ng komunidad at tinitiyak ang kabutihan ng nakakarami. Subalit sa humunhon, ang mga paulit-ulit na malinaw na paglabag ay nagpapakita ng kapabayaan at kawalan ng pananagutan mula sa nagpapatakbo ng pagmimina. Ito ay hindi lamang usaping batas. Ito ay usapin ng katarungan, dangal at karapatan ng mga mamamayan na mabuhay ang isang malinis at ligtas na kapaligiran. Mr. Speaker, another dimension of this problem lies in governance. The Philippine Mining Act restricts the authority of mayors and LGUs in matters of mining, even though they are generally tasked with protecting the welfare of their constituents. Bagamat maaaring magbigay ng business permit at magsagawa ng ilang tungkulin ng regulasyon ng mga LGUs, wala silang kapangyarihang basta-basta ipatigil o bawiin ang operasyon ng pagmimina na saklaw ng MPSA o ng mga pambansang permit, sapagkat ang mga kontrata at pahintulot na ito ay ipinagkaloob sa ilalim ng kapangyarihan ng Estado at hindi maaaring baliwalain ng alinmang lokal na pamahalaan ng mag-isa. Here, Mr. Speaker, lies a critical point. It is the Department of Environment and Natural Resources through the Mines and Geosciences Bureau that exercises exclusive jurisdiction over the administration and disposition of mineral resources. The DENR is tasked with issuing environmental compliances, certificate of mineral agreements, while the MGB is mandated to monitor compliance, enforce environmental and mining laws, and recommend the suspension or cancellation of mining operations when violations occur. Ibig sabihin nito, Ginoong Speaker, na kahit pamalinaw at makatwiran ang pagtutol ng isang alkalde o lokal na pamahalaan laban sa mapaminsalang pagmimina, nananatiling limitado ang kanilang kapangyarihang legal. O maaari nilang ipahayag ang kanilang pagtutol, maaari nilang isaayos o supilin ang mga agarang epekto sa kanilang nasasakupan tulad ng pangangalaga ng kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga mamamayan, ngunit hindi nila ganap na hawak ang kapangyarihan, ipatigil, ipagbawal o ipasara ang mga operasyon ng pagmimina. Itinatampok ng legal na balangkas na ito ang kahalagahan ng pangangasiwa ng Kongreso kung mahina ang pagpapatupad ng mga regulasyon sa pambansang antas, kung nabibigo ang DENR at MGB na kumilos ng buong tapang laban sa mga lumalabag, tungkulin ng kapulungan ito na kumilos. Dapat nitong punan ang mga kakulangan sa batas, tiyakin na may malinaw na mekanismo sa pananagutan. At ipakita ang kapangyarihan ng Kongreso ay nakatindig upang ipagtanggol ang bayan, ang kalikasan
at ang kapakanan ng mga mamamayan laban sa pang-aabuso. Mr. Speaker, as provided under the 1987 Constitution, Congress is empowered to conduct inquiries in aid of legislation. This is not a privilege, it is a solemn duty. The facts must be ascertained, the voices of the affected must be heard, and the gaps in our policies and regulations must be identified and addressed. Through this inquiry, we aim to establish the true extent of environmental degradation and the effectiveness of rehabilitation measure, the actual social and economic impacts on communities, including health and livelihood concerns, the compliance or lack thereof of mining companies with their mineral production sharing agreements, environmental compliance certificates, and other legal requirements. The fairness and transparency of revenue sharing agreements, the measures necessarily to safeguard the historical and cultural integrity of Homonhon Island, and the effectiveness of regulatory agencies in performing their oversight enforcement duties. Only through a comprehensive and impartial inquiry can this august body make the sound legislative interventions needed to balance development with protection, growth with sustainability, and economic opportunity with social justice. Hindi ito isang theoretical na usapin, Ginoong Speaker. Ito ay hinggil sa mga totoong tao na araw-araw ay apektado, mga totoong buhay na nasisira, at isang tunay na isla na unti-unting winawasak, inaagawan ng dangal at binubura sa kasaysayan ang pamanan nitong dapat siya'y ipinagmamalaki ng sambayanang Pilipino. Mr. Speaker, let me emphasize, this is not a call against mining per se. Rather, it is a call for justice for Homonhon. I will repeat, Mr. Speaker, this is not a call against mining per se. Rather, it is a call for justice in the island of Homonhon. Kung ipagpapatuloy ang pagmimina, kinakailangan itong lubusang sumunod sa Mining Act. Dapat nitong igalang ang MPSA. Dapat nitong ayusin at buhayin muli ang kapaligirang winasak nito. Dapat nitong magbigay na konkretong benepisyo sa mga mamamayan ng Homonhon, hindi lamang mga napapako at hugag na mga pangako. At higit sa lahat, dapat nitong igalang ang natatanging lugar ng isla sa kasaysayan bilang isang pambansang pamanang yaman. But if mining operations persist in violating agreements, if the DENR and MGB fail to uphold their authority, and if the people of Homonhon remain neglected while their land is plundered, then we as legislators have no choice but to intervene decisively. Hayaan ninyo pong linawin ko sa simula. Hindi po ako tumututol sa pagmimina. Ang aking pakiusap ay payak, ngunit napakahalaga. Huwag na tayong magbigay ng panibagong mineral production sharing agreements sa isla ng Homonhon. Huwag na tayong magdagdag o kung ano paman. Sa halip, unahin muna natin ang rehabilitasyon. Totoo po, ang Mining Act ang nagbibigay ng karapatan at otoridad sa mga kumpanya upang galugarin at pakinabangan ang mga yamang mineral ng bansa. Ngunit malinaw din po na ang parehong batas ay nagtatakda ng pananagutan, responsibilidad ng mga kumpanya na ibalik sa ligtas at maayos na kalagayan ang mga lugar na kanilang winasak. Ngunit ano po ang nakikita natin sa ngayon? Sa halip na kumpiyansa at pag-asa, pangamba at kawalan ng tiwala ang nangingibabaw sa mga mamamayan ng isla ng Homonhon. Mga kasama, tanong ng taong bayan,
Matapos ang dekada ng operasyon, magtitiwala pa ba kami? Ramdam ba talaga ang benepisyo ng pagmimina? Maaring nararamdaman ang buhis ng kontribusyon ng pambansang kaban. Ngunit sa probinsya, lalo na sa isla ng Homonhon, ano ang natitira? Polusyon sa hangin at alikabok na humahadlang sa kanilang kalusugan, kabuhayang nawawala. Mga mangingisdang unti-unting nawawala ng hanap buhay. Komunidad na nahahati at nagkakawatak-watak dahil sa pangako ng kaunlaran ng hanggang ngayon ay hindi pa natutupad. Mga kasama, ang aking hiling ay malinaw. Rehabilitasyon muna bago ekstensyon. Katarungan muna bago ang kita. Dahil ang tunay na pag-unlad ay hindi lamang nasusukat sa buhis na nakukolekta, kundi kung gaano nararamdaman ng ordinaryong mamamayan ang ginhawa sa pag-angat ng kanilang buhay. Mr. Speaker, Homonhon has a total land area of 7,400 hectares. Under the current mineral production sharing agreements granted to 5 mining companies, around 6,489 hectares are already open to mining. That means nearly the entire island is at risk of being consumed by extraction. If almost the whole island can be mined, what space remains for the people? For their farms, for their homes, for their children's future. Already, we see the impact. Kasuguran National High School, the Center of Learning for Youth of Homonhon, is literally surrounded by mining activity. Imagine, Mr. Speaker, our children are studying in classroom bordered by the noise, dust, and risk of mining operations. If even our schools are compromised, then the very future of our youth is endangered. Mr. Speaker, distinguished colleagues, let us stand firm in our mandate to uphold the welfare of our people and the integrity of our environment. Let us not support the adoption of this call and ensure that inquiry is conducted thoroughly, fairly, and with the highest regard for justice and sustainability. Mr. Speaker, hindi kailanman dapat isulong ang progreso at pag-unlad kapalit ng pagkakasira ng ating kalikasan. Ang tunay na kaunlaran ay hindi maaaring ipagwalang bahala ang mga karapatan at kapakanan ng ating mamamayan. Ang pamana na dapat nating iwan ay yaong nagtataglay ng pangangalaga, pananagutan, at matibay na pag-asa. Maraming salamat, Mr. Speaker, at mabuhay po ang Eastern Samar. Thank you. Honorable Gonzales, Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the gentleman from Kamanggagawa Party List, the Honorable Elijah Rumbawa San Fernando, for his interpellation. Gentleman is recognized. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Ang kinatawan hubat at ang ating kaibigan mula sa Eastern Samar ay bukas sa ilang mga katanungan at mga paglilinaw. Mr. Speaker, willing po ako mag-accept ng mga question ng ating kaisa dito sa Kamara, si Kong Eli ng Kamanggagawa. Maraming salamat po, Mr. Speaker, at sa ating kaibigan mula sa Eastern Samar. Napakahalaga po ng usapin ng pagmimina at dapat itong tugunan ng bulwagang ito. Kanina po nabanggit ng kagalang-galang na kinatawan ng Eastern Samar yung environmental, social, cultural, and generational costs ng pagmimina. Ang tanong ko ho, Mr. Speaker, ay pabor ho ba ang kinatawan ng Eastern Samar sa pagmimina? Mr. Speaker, kagaya po ng sinabi ko kanina, wala po akong tutol dito. As long as tama ang pag-iimplementa at paggawa ng mga minero.
Ako po ay mambabatas at sinumpaan po natin ito. Ang pagmimina ay dapat may malinaw na limitasyon. Sinusunod ang Mining Act. At dapat may konkretong pakinabang para sa komunidad. Ngunit kung ito'y nagiging sanhi ng paglabag sa batas at pagkasira ng kalikasan, pagdurusa ng mga mamamayan, maaaring ituring hindi ito katanggap-tanggap pag ito ay hindi naayos, Mr. Speaker. Kagaya ng question ni Congressman Eli, ang ating kaisa dito, ang kamanggagawa. Yes po, pabor po tayo, pero dapat nasa tama ang paggagawa nila ng mga minero. Responsible mining pro people po tayo, Mr. Speaker. Maraming salamat po, Mr. Speaker, at sa kagalang-galang na kinatawan ng Eastern Samar. Nabanggit po kanina, responsable na pagmimina. Nangangahulugan, merong irresponsable. Kung gayon, Mr. Speaker, at sa kagalang-galang na kinatawan ng Eastern Samar, sinasabi ba ng kinatawan ng Eastern Samar na may mga kumpanya na hindi ganap na sumusunod sa batas, Mr. Speaker? Ayon sa ating pag-aaral, Mr. Speaker, tama po. Meron po diyang mga tinatawag na hindi sumusunod sa regulasyon ng batas sa pagmimina at ang karanasan ng mga residente na natatanggap ko po ay may mga paglabag sa mineral production sharing agreements tulad ng operasyon ng lampas sa connection, kakulangan sa implementasyon at ang Social Development and Management Program, SDMP. Ito ang dahilan kung bakit ako nananawagan na mas mahigpit ang pagpapatupad ng batas sa isla ng Humunon, Mr. Speaker. Maraming salamat po, Mr. Speaker, at sa kagalang-galang na kinatawan ng Eastern Samar. Kanina ho, nakita natin yung grabing epekto ng pagmimina sa Humonhon. Ang tanong ho ay sa kinatawan, sa kagalang-galang ng kinatawan ng Eastern Samar, pabor ho ba kayo na dagdagan pa ang minahan sa Humonhon? Mr. Speaker, dito po mismo umiikot ang aking paninindigan. At dahilan kung bakit tumitindig po ako sa harap ng Kongreso ang panawagan na sana wag na pong dagdagan pa ang sakit ng ulo ng mga tao at dagdagan pa ng mga minero sa isla ng Humonhon. Ang ating panawagan po ay ma-rehabilitate muna ang isla bago po mag-issue ng dagdag ang DENR at saka ang MGB, Mr. Speaker. Salamat po, Mr. Speaker. Isa rin po sa binabanggit ito ng ating mga kasamahan patungkol ho kapag naipasara o hindi madagdagan ang mga pagmimina. Kung hindi madadagdagan ang minahan, Mr. Speaker, meron ho ba na mga alternatibong maaaring gawin upang magkaroon ng kabuhayan ang mga manggagawa at mga tao na nagtatrabaho at isa sa kanilang pinagmumulan ng kabuhayan ang pagmimina? Mr. Speaker, ang isla ng Humunon po ay isang makasaysayan. Napakahalaga pong isulong ang alternatibong kabuhayan tulad ng pangingisda, pagsasaka at ecotourism. At before po nang wala pang mining activity, ito naman po ang ginagawa ng mga tao sa isla ng Humunon. Ang Humunon ay hindi lamang sa mineral kumikita ang mga tao, kundi pati na rin sa kasaysayan at ang agrikultura. Kung maialin ang sapat ng pundo ng Sustainable Livelihood Projects, gitna pakinabangan ito ng mga residente kaysa pagsamantalahan kita mula sa pagmimina, Mr. Speaker. Maraming salamat po, Mr. Speaker, at sa kagalang-galang na kinatawan ng Eastern Samar. Kanina ho, nakita rin natin sa mga slides yung lawak ng pinsala ng pagmimina sa Humonhon. Ang aking katanungan ho ay meron ho ba tayong datos sa kung gaano nakalawak ang mina at ang epekto nito sa Humonhon, Mr. Speaker? Tama po, Mr. Speaker. Nakita po natin kanina yung presentation ko. At base sa research ko po, ang kabuoang 7,400 hektarya ng isla, yung 7,400 po
na kabuuan hektarya ng isla, 6,489 po dyan ay sakop ng kasalukuyang MPSA ng 5 mining companies. Ibig sabihin po, halos kunti na lang po yung natitira, Mr. Speaker. Sana naman, hindi na ito madagdagan po, Mr. Speaker. Maraming salamat po sa paglilinaw na yan. Halos buong isla ang sakop ng mining operation dyan sa Humonhon. At kaisa rin ho ako ng ating kagalang-galang na kinatawan sa panawagan na sana hindi na madagdagan pa ang operasyon ng pagmimina sa Humonhon. Mr. Speaker, sa kagalang-galang na kinatawan ng Eastern Samar, nakita ko po na mayroong paaralan na nasa loob mismo ng mining claim. Tama ho ba ito, Mr. Speaker? Mr. Speaker, tama po. At nabanggit po kanina sa speech ko na yung Kasuguran National High School ay nasasakop na po ito at apektado sa operasyon ng pagmimina. Ito po ay malinaw na indikasyon na kakulangan ng tinatawag na social responsibility ng mga kumpanya. Ako po ay nananawagan na sana makita man lang nila, maramdaman man lang nila na itong mga taong ito, porket kumikita po sila sa kanilang negosyo, ipakita naman po nila ang pagmamahal sa mga tao ng Isla ng Humonhon. Nakikita ko po, ako po ay naging mayor sa taon ng Giwan at kitang-kita ko po ang mga tao. Minsan ang pagdurusa ng mga tao doon. Mahal ko po ang mga tao ng Islang Humonhon, Mr. Speaker. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Ano po kaya, meron hubang mga storya o nabanggit na mga konkretong epekto? Dahil nga po merong paaralan doon sa loob ng mining area, ano po ang mga konkretong epekto sa mga mag-aaral at sa mga guro natin doon sa area kung saan merong operasyon ng pagmimina, Mr. Speaker? Malinaw po, Mr. Speaker, nakakaranas sila ng abala tulad ng polusyon, hangin, polusyon ng hangin at ingay ng mga trucks habang nag-deliver, umiikot mismo dyan sa may paaralan. At may ulat din na naapektuhan ang kalidad ng tubig at lupa sa paligid na maaaring magdulot ito ng kalusugan ng mga bata at guro, Mr. Speaker. Salamat po, Mr. Speaker, at sa ating kagalang-galang na kinatawan ng Eastern Samar. Isa po sa laging binabanggit ng mga mining companies tuwing sila ay naglulunsad ng mga operasyon, nakaakibat ng kanilang operasyon ay ang mga tinatawag natin na corporate social responsible programs. Tanong ko ho sa ating kagalang-galang na kinatawan ng Eastern Samar, mayroon nga ho bang social responsibility programs ang mga kumpanya? At hindi ba dapat nasolusyonan ang mga nabanggit na problema, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker, may mga napapansin mo tayo pakunti-kunti doon, pero hindi po natin masasabi na konkreto mismo ang kanilang pagtulong sa mga tao. Ngunit ang karamihan po may mga pinapakitang proyekto, ngunit kung ang mismong operasyon ay naglalagay ng panganib at komunidad, nagiging kontra sa layunin ang kanilang tinatawag na social responsibility, Mr. Speaker. Maraming salamat po, Mr. Speaker, at sa kagalang-galang ng kinatawan ng Eastern Samar. Ang kinatawang ito po ay lubos na sumusuporta sa panawagan ng ating kinatawan ng Eastern Samar upang mapatigil na at hindi na madagdagan pa ang mga mapaminsala na operasyon ng pagmimina na lubos na nakakaapekto sa buhay, unang-una ng mga ordinaryong Pilipino, partikular na ng mga kabataan, mga guro. Maraming salamat po, Mr. Speaker, at sa kagalang-galang ng kinatawan ng Eastern Samar. Maraming salamat din po, Mr. Speaker, at kinatawan ng Kamanggagawa. Mabuhay po kayo. Thank you, gentlemen. Majority Leader. Mr. Speaker, before the referral of a speech of Honorable Gonzales, I move to extend the privilege hour for another 60 minutes. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. Majority Speaker, Leader. Mr. Speaker, since there's no interpellator, I move to refer the speech of Honorable Gonzales to the Committee on Rules for its appropriate, Is there any objection? as well as the interpellation, Mr. Speaker. The chair hears none. The motion is approved. The speech of Honorable Gonzales
as well as the interpellation is referred to the Committee on Rules for appropriate action. Majority Leader.